Ang mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. The School Restroom. Ang videong inyong mapapanood recorded sa loob ng isang paaralan sa US. This video was filmed by a male student who attends the school. Isang araw, tumakas siya sa kanilang klase at nagtago siya sa banyo ng paaralan. Doon siya naghintay at nagpalipas ng oras. Habang siya ay nasa banyo, nakadinig siya ng mga kaluskos at paggalaw. Mabilis niyang tinignan ang kanyang paligid pero wala siyang nakitang pumasok sa banyo. Nakaramdam siya ng kaba sa nangyari at dito niya inilabas ang kanyang cellphone para mag-record. Nah, y'all ever been in a bathroom skipping alone, bro? This shit is crazy. I'm in here, bro, just alone, and it's like mad weird, bro. Cause like, what if there was some monster or some shit just pop up on me? That shit would be crazy, bro. But I don't know. Like, there's nobody in here. You can come out and shit. I don't even know, bro, but yeah, there's nobody right here, bro. But this shit's crazy, bro. I don't know, but that shit's mad weird. What the fuck? What the fuck? When he checked the stalls in the restroom, you can see that they were all empty. However, pagbalik niya malapit sa pinto ng banyo, ang stall sa dulo na dapat ay walang tao, bigla na lang may nagtulak pabukas nito. Sa pagbukas ng pinto ng stall, makikita ang maabong kulay na kamay at ito ay mabilis na bumalik sa banyo. Pagkatapos noon, isang mukha ang sumilip at ito ay sandaling tumingin sa estudyante. At bago pa siya tumakbo palabas ng banyo, makikita muli ang paglabas ng unknown entity. Ito lang ang nag-iisang post niya sa kanyang page at hindi na natin alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Ano sa tingin niyo ang nakita ng estudyante at bakit lumabas ang strange entity sa banyo? Ikaw na ang humusga. Apartment Orb. Ang nag-post ng video na ito ay kakalipat lamang sa bagong apartment niya. Ayon sa kanya, may mga gabi na nakakarinig na lang sila ng malalakas na kalampag na nanggagaling sa loob ng apartment. Isang gabi, habang sila ay nagpapahinga na, narinig nila ang malakas na kalampag na nanggaling mula sa sala. Pinuntahan ng kanyang kasama ang sala para imbestigahan ang mga nangyayari, pero wala naman siyang nakita. Dahil gusto niyang makasiguro na walang ibang tao ang nakakapasok sa apartment nila, tinignan nila ang ring footage nila. Naggulat sila sa kanilang nakita. Sandaling chinek ng kanyang kasama ang kwarto at sinecure na din niya ang pinto ng apartment. Dahil wala siyang nakita, bumalik din siya agad sa kwarto. Habang sinasara niya ang pinto ay ang bigla namang paglitaw ng orb sa bottom right corner ng video. Ang orb ay lumapit sa kanilang pusa sa ilalim ng lamesa. Strangely enough, ito ay tinignan at naramdaman ng pusa kaya ito ay lumakad papalayo dito. Pero sinundan pa din ng orb ang pusa. Makikita mo ang pag-iwas ng orb sa mga paa ng lamesa at silya. Ang orb ay aware sa mga bagay sa paligid niya. Matapos noon, makikita mo ang pusa na lumabas sa kabilang bahagi ng lamesa nang biglang
pusa ay bigla na lang nawala sa frame na parang may humigop dito at kasabay nito ay ang malakas na kalampag na maririnig. Bukod doon, may maliit na ilaw din ang bahagyang nabuo sa likod ng computer monitor. Ayon sa uploader ng video, ang kanilang apartment ay dating clinic bago ito gawing apartment complex. Ano sa tingin nyo ang orb na nagpakita sa video? Ito ba ay kaluluwa ng dating mga pasyente sa clinic? Ikaw na ang bahalang humusga. The Hatman. Hindi maganda ang pakiramdam ng uploader ng video sa bahay niya nung gabi na yon. Pakiramdam niya may nagmamasid sa kanya o may pakiramdam siya na merong hindi magandang mangyayari. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Anaisi siya at hindi mapalagay kaya inilabas niya ang kanyang camera para mag-record. What the hell? Inikot niya ang kanyang bahay at isa-isa niyang pinuntahan ng mga kwarto. Nang pagtingin niya sa kwarto sa gawing kanan, bumulaga sa kanya ang malaking dark silhouette ng lalaki. Ito ay nakaharap sa kanya at ito ay nakasuot ng cowboy hat. Napatras na lang ang nagvi-video dahil sa gulat. Ngunit ng kanyang balikan ng kwarto, ang dark silhouette ay tila naglaho na. Ang sabi nila, ito daw ay ang Hatman at ito ay madalas na nagpapakita sa sulok ng madilim na kwarto during subconscious state. Madalas din itong nai-associate sa sleep paralysis. Hindi naman daw mapanakit ang Hatman, pero posible nga kayang mag-manifest ito sa harapan ng camera? Ano sa tingin nyo ang na-videohan ng uploader? Ito ba ay totoo o gawa-gawa lamang? Ikaw na ang humusga. Spectral Maiden. Nagtatrabaho ang nag-post ng video sa isang kumpanya sa India. Kinakandado niya ang buong gusali tuwing oras ng gabi para siguradong walang ibang taong nakakapasok sa loob, maliban lang sa mga security staff. Equipped din sila ng CCTV para maging mas mahigpit sila sa seguridad ng bawat isa. Usap-usapan na sa kanilang trabaho na may mga nagpaparamdam sa loob ng kanilang facility. Nagpapataas din sa tensyong nararamdaman nila na ang gusali ay nakatayo malapit lang sa sementeryo. Isang gabi, habang pinapanood nila ang CCTV, may nakita silang hindi nila maipaliwanag. Ito ang nangyari. छाया मात्र छ कि यस्तो मान्छे कहाँ हुन्छ किन बस्यो है स्लो गरेँ है मैले फेरि धेरै स्लो हुन्छ भनेर छोडिदिनुहोस् इन्डिटो मात्रै गरेँ गम्बुट लाएको छ यो मान्छे छाया जस्तो छ होइन गम्बुटबाट माथि क्लियर देखिँदैन नि केही पनि फेरि यो गर्दा कपाल उडेको जस्तो हुन्छ क्या अब त्यो क्लियर गर्दा अरू केटाहरू आउँछ सर्लकै देख्छ फेरि Makikita ang paglabas sa kanang bahagi ng video ang isang babae. Sarado ang mga gate at mataas ang bakod sa gusali. Kaya imposibleng may makapasok na ibang tao dito. Ang figura ng babae ay ilang sandaling nakatayo sa gilid hanggang ito ay maglakad pakaliwa. Hindi alam ng mga security staff kung paano ito nakapasok. Bukod doon, kung titignan mo ang katawan ng babae, ito ay may pagka-translucent. Dahan-dahan ito sa paglalakad at bahagyang nagbi-blend ang katawan ng mysterious figure sa paligid niya. Naniniwala ang nag-post ng video pati na ang kasamahan niya na ang nakuha nilang translucent lady ay kaluluwa ng isang babaeng gumargala mula sa sementeryo.
Bukod sa video na to nung gabing yun, wala nang ibang nakuhanan ang CCTV nila na may kinalaman sa paranormal. Ano sa tingin nyo mga ka-goosebumps? Kayo na ang bahalang humusga. While streaming. 4 na magkakaibigan ang magkakausap habang nag-i-stream. They were just having a discussion about a certain topic, pero ang diskusyon nila ay panandali ang mai-interrupt dahil may napansin ang isa sa kanila. They blew everything up to bring in some superstars, but y'all already got RJ Brunson, y'all got Josh Hart. I think y'all need to build off of those 2 people and a couple of more pieces. I do like RJ Barrett, but I don't know, it might be time for him to go as well. You never really know. So I say you just build off of those people. Is that a ghost? I just personally... Oh, yo, Junebug, chill out. Yo, that wasn't even a person. Junebug, chill out. I ain't got time for this. Yo, did we catch a ghost on stream? Bro, stop. No, stop it. Tignan mabuti ang streamer sa bottom left ng screen. Ang nakita ng isa sa kasamahan nila ay pagdaan ng anino sa likod ng lalaking kausap nila. It swiftly moved behind him from right to left at may pagka-transparent ang shadow figure. Sa pagdaan ng multo ay napalingon pa si Chris sa kanyang likuran as if he felt a presence. Sinabihan pa niya ang mga kausap niya na mag-chill dahil mag-isa lang siya sa bahay. Nang reviewin ng kasama nila ang video, eto na lang ang naging reaction niya. I'm looking at it right now. I'm gonna go look at it right now because this is what? Bro. What? Junebug, what happened? That was not a person, bro. Bro, chill out. What are y'all talking about? Kitang-kita ang disbelief mula sa mukha niya na na-capture nila ang multo sa stream nila. Ano kaya sa tingin niyo ang dumaan sa likod niya? Kayo na ang bahalang humusga. Viewers caught ghost. Ito ang mga video na pinadala sa atin ng ilan sa ating mga viewers. Kayo na ang humusga sa mga mapapanood nyo. Ang unang video ay pinadala ni Trisha Isabel Ahero 22 habang siya ay nagte-TikTok ng 1:00 ng madaling araw. Bigla na lang may nakisama sa video niya. Makikita ang paglabas ng pale-looking face sa likod niya. Parang gusto ding maki-TikTok nito. Ang susunod naman ay nanggaling kay Jen Camero 21. Ito ang sabi niya. Nakuhanan po ng CCTV motion detector mga bandang 12 AM. Ano ito? Dito sa Luacan, Baguio City. Lumabas ang isang napakaliwanag na orb sa gawing tubo sa kanan. Maririnig mo din ang mga kalampag sa background. Ano sa tingin nyo? Orb o bug lang na nakuha sa CCTV nila? Ito namang susunod na video ay pinadala ni JR 730. Gabing-gabi na yon, gising pa ang 2 kong makulit na pamangkin at naglalaro sa PC nila. Medyo nag-aaway sila dyan dahil sa games. Naisipan ko kumuha ng video sa old phone ko at may nakita akong shadow figure sa screen door. Parang Black Witch ang nakasilip sa kanila sa bintana. Pinapanood sila habang naglalaro. Makikita ang mukha nito na parang may sinasabi. Another video was sent by Hedaya Anwar. Nagve-video po ako as usual kapag kumakain ako. Then nire-review ko yung video saka ko nakita yung multo sa likod ko.
Habang kumakain siya, makikita mo ang mabilis na pagdaan ng mist-like entity ang pumapanik sa hagdan. Ito ay parang usok na bigla na lang dumaan sa likod niya. At ang huling video natin for the night, ayaw magpakilala ng sender but this happened at the university sa Negros Occidental. Kakatapos lang ng huling klase, it was 9 p.m. Naisipan ng kaibigan niya na i-video ang gusali sa gabi nang may hindi inaasahan siyang nakuha. Makikita ang itim na bata ang tumatakbo sa third floor ng gusali. Napakabilis ng kilos nito. Kapag izo-zoom in, madidistinguish mo pa ang ilang parte ng katawan ng bata para lang tong nag-glide from left to right. Ayon sa sender, ang ground floor lang ang bukas para sa night class kaya walang ibang tao ang nasa taas ng building. At bawal din magpapasok ng bata sa campus, lalong-lalo na sa oras ng gabi. At ang mas nakakapagtaka, hindi lang iisang multo ang na-capture niya sa short video na ito. Tignan sa simula ng video, makikita mo ang classroom sa harapan ng nagve-video ang papundi-pundi ang ilaw. May dalawang itim na aninong nakatayo sa loob ng classroom, isang malaki at isang maliit na anino. Sa muling pagsindi ng ilaw at pagpan niya ng camera sa kanan, ang dalawang anino ay bigla na lang nawala. Ano sa tingin nyo ang nahagip ng camera niya? Naniniwala ka bang haunted ang university na to sa Negros Occidental? Ikaw na ang bahalang humusga. House renovation. Masayang-masaya ang mag-asawa na sina Tasha at ang mister niya nang mabili nila ang kanilang dream house. Ang farmhouse na binili nila ay gawa pa noong late 1800s. Sa excitement, sinimulan nilang mag-asawa ang pagre-renovate sa bahay. Ngunit sa kabila ng excitement, meron din palang terrifying events na mangyayari. Nagsimulang makaramdam si Tasha sa bahay. Nagsimula ang pagpaparamdam sa kanya sa ilang mga pagkalabog. May mga gabi din na nakakarinig siya ng footsteps at mga bulong sa harapan ng kanilang bahay. Sa CCTV footage, may maririnig kang bulong at ang sabi nito, "Leave." Ito kaya ang kaluluwa ng dating may-ari ng bahay na pinapaalis sila? Bukod doon, tuwing umaga sa kusina, nagtataka si Tasha kung bakit lagi nalang nasa sahig ang cookbook niya. Kaya ang ginawa niya ay binuksan niya ang kanyang laptop at itinutok ang camera nito sa kanyang cookbook. Kinabukasan, nang tignan niya ang nangyari, lalo siyang kinilabutan sa nakita niya. Alauna ng madaling araw, biglang bumagsak ang 2 libro na parang may tumulak dito. Pagdating ng 3:00, nag-glide ng kusa ang mga libro hanggang mahulog ito sa sahig. Matapos noon, maririnig mo din ang mahinang boses ng babae na tumatawa. Bukod sa pagkakahulog ng libro, nagsimula na din niyang matagpuan ang ilang gamit niya sa sahig katulad ng kanilang picture frame. Ayon sa kanya, mas madalas ang pagpaparamdam ng mga kaluluwa sa bahay, lalo na kapag naiiwan siyang mag-isa. Habang vinivideo niya ang nahulog na picture frame sa sahig, bigla na lang gumalaw ang pinto sa harapan niya na lalo niyang ikinagulat. See, and you think I'm crazy. The first time I'm here by myself, there's a picture on the floor, and it just...
Dahil sa tuloy-tuloy na pagpaparamdam, nilabanan niya ang kanyang takot at kinumpronta ang anumang tumatakot sa kanya. I know this used to be your home, but this is my home now. You have to cross over. You cannot stay here. It's okay to cross over. Matapos niyang kumprontahin ang multong ng gugulo sa bahay, mas lumala pa ang mga nangyayari. Noong una, siya lang ang ginugulo nito. Ngayon, kahit mga aso niya naging punterya na din ng mga dating naninirahan dito. Isang beses, vinidyo niya ang mga aso niya na pinakita niya sa kaibigan niya. Nagulat na lang siya sa sagot ng kaibigan niya. Look at them, destroying the living room over one toy. Silly. Malinaw na makikita ang pag-akyat ng anino sa tabi ng ilaw sa kaliwa. Mula sa sahig, ito ay mabilis na umakyat papuntang kisame. Hindi lang ito ang pagkakataon na makikita niya ang parehong anino dahil ilang gabi matapos noon. Na-activate ang motion sensor ng CCTV nila sa harapan ng bahay nila. Ito ang kanyang nakuha. Pagbukas ng ilaw, biglang lumitaw ang anino at tila parang naupo pa ito sa silya. Ilang sandali din itong nanatili sa upuan bago ito umalis. Sa buong video na to, makikita mo ang progression ng pagpaparamdam ng multo sa kanya mula sa mga pagkatok, paggalaw ng mga gamit hanggang sa paggalaw ng anino. Ano sa tingin nyo mga ka-goosebumps? Naniniwala ba kayong haunted ang nabiling bahay ni Tasha? Haunted Mansion. Pinuntahan ng ghost hunter na si Ghost Eye ang abandoned haunted mansion sa Glencliff, New York. Sa simula, akala niya magiging walk in the park lang ang gagawin niya. Hindi niya alam, ang exploration na to ay isa sa pinaka-horrifying na gagawin niya. Sa pagdilim ng langit, unti-unti na buhay ang mansion. Oh, the floor is crazy. I noticed like some of the numbers here, main walls are like numbered. Oh! I think it's time to go. Oh! Nililibot niya ang paligid. Luma at sira-sira na ang mga estruktura ng gusali, giving it a heavy feeling. Pagpasok niya sa isang bahagi ng bahay, nakarinig siya ng malakas na kalabog na nanggaling sa hallway sa ilalim ng hagdan. Ngunit nang lapitan niya ang lugar kung saan nanggaling ang ingay, wala siyang ibang nakita. Pinagpatuloy pa din niya ang kanyang ginagawa at pag-ikot niya, bumukas na lang ang pinto ng mag-isa kung saan nanggagaling ang ingay. It's funny how that thing's shaped like a cross, the wallpaper. Oh, the door just opened. I don't know if that was a bat or an orb that came out, but the door literally just opened. Muli niyang nilapitan ang pinto at katulad ng una, wala siyang nakita. Sa pagdaan ng bawat minuto, mas lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Pumanik siya sa ikalawang palapag ng mansyon at itinutok niya ang camera sa isang bahagi ng bahay. Ito ang kanyang nakita. There's something moving there.
Maybe water drops. What is that? Nakita mo ba yun? A dark figure suddenly peeks at him. Bahagya mong makikita ang ulo nito. And just like other ghost videos, mabilis din itong naglaho. He didn't know that he was being followed. When he inspects the place where the figure was seen, there's just nothing there. Ano sa tingin nyo ang nakita niya? Marami pang naganap sa video na to. And if you wanna find out more, check out his YouTube channel. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.